Yun. Magandang araw po sa lahat. Hisigayas Adventure TV po. Naisipan kong gumawa ng boga. Marami namang gumagawa ng boga na ina-upload nila dito sa YouTube. Well, itong sa akin, ang kahibahan nito is gagamit tayo ng mga sophisticated na mga tools. Pwede naman gumawa ng boga na mga basic lang yung tools na gagamitin. But, wala eh. Ako to eh. So, meron ako mga tools dito. Ito, mga mini grinder. So, gusto kong gamitin. Utilize natin yan. At ang isa sa pinaka-special dito sa bogang gagawin natin is that hindi ordinary yung igniter yung gagamitin natin. Ito yung gagamitin natin. Hindi ito. So, ito yung gagamitin natin. Igniter. The only disadvantage nito is that you will need a battery para mapagana siya. So, wala kang battery, hindi siya gumagana. Yun lang yung disadvantage. Pero, sa lakas ng kuryente, napakalakas. Now, ang gagawin nating boga is itong PVC na distress 3 inches. Gamitin natin mga divider dito is itong mga lata ng condensed milk. Ito yung mga gamitin natin divider sa loob. Kailangan natin lagyan ng divider para lumakas yung putok ng boga natin. So, meron din tayong ito, clean out. So, ito yung gagamitin natin na end cap. Para dito natin spray yung denatured na alcohol. Then, ito. 888 na super glue. So, gamit tayo nito ng konti. Meron din tayo ditong Bostik na epoxy. Gamit din tayo ng rivets para. So, without further ado, let's start doing what we are supposed to do. So, tanggalin muna natin itong kabilang end ng condensed milk na lata. So, ayan. Natapos na natin tanggalin yung itong dulo, itong apat na lata natin na gagawin natin divider. Mamarkahan ko na to para ma-start ko ng butasan. Ngayon, sa pagbubutas, halimbawa ito yung pinaka first mo na divider, mas maliit lang itong butas na ito. Mas maliit hanggang dito naman mas malaki ng konti. Pag itong susunod mas malaki, and then mas malaki na yung panghuli. So, plano kong ganito lang kaliit yung pinakaunang divider para mas malakas yung pressure sa loob, para mas malakas yung putok. Butasan natin yung iba. Ito yung una, ito yung pangalawa.
butasan natin yung iba para mas malaki. So ayan, nabutasan na natin lahat. Ito po yung first divider. So mapansin nyo, yung butas niya sa gitna is maliit kumpara dito sa pangalawang divider. Ang ginawa ko lang, nilagyan ko lang ng mga butas dito sa gilid na 8 lahat. Ito medyo nalakihan ko ng konti, di ko na control, pero okay na yan. So yan yung first divider, second divider, third divider, ito, and then fourth. Halos magkapareho lang sila ng number. So ganito yung position nito. Ganyan. Yan. Tapos ganito. So didikit ko lang to ng 8-8 para mas madikit. Kakadikit ko pa lang pero ano na, madikit na siya masyado. So bali ang lalagyan ko lang ng tape is dito sa dulo, magkabilang dulo, tsaka dito sa gitna siguro, para secure talaga siya sa loob. So yan po yung pinakadulo. Nakita nyo naman. Oh. Diba? Yes, ito yung kabila. Yan. Lagyan natin ng isa pang divider. So, binutasan ko pala ito ng pako. Tapos, gamit ako ito. Nipper para sa kuko. Ayan. Malinis na. Duto natin to dito sa may taas. At idikit natin ng super glue. So, ayan. Ito na ngayon. Ipapasok natin dito sa loob. Shoo! So, yun yung itsura niya. May divider siya. So, bakit nilalagyan ng divider? Para magkaroon ng pressure sa loob at para magkaroon siya ng resistance. Para pag putok, hindi dire-diretsong lumabas yung burnt, yung gas. So, ito yung mga dividers. Ito na ngayon ay papasok natin dito sa loob ng PVC. Yan. So, bali maglalaan tayo ng mga ganyan siguro kahaba para magkaroon ng chamber dito sa dulo. So, ayan, dahil medyo maluwang itong mga lata, hindi siya sakto sa loob ng PVC talaga. So, maglalagay na lang tayo ng electrical tape dito sa dulo at dito sa gitna para maging stable siya sa loob, para medyo humigpit siya, para saka natin lagyan ng rivets para hindi talaga siya matanggal. So yan, nalagyan ko na ng masking tape sa painter's tape ng magkabilang dulo para humigpit siya doon sa loob ng butas. So itong gitna na nadikitan ko na rin para additional support na rin sa dito sa loob. At siguro is didikitan ko pa rin ito naman ng siguro masking tape para mas lalong tumibay talaga. Kasi pag putok, I'm sure mababibrate ito sa loob para mas matibay. Yan. Yan, pumasok na. So ayan mga kaibigan, hindi ko na na-record yung pag kanina, pero sakto na siya dito. Sakto na yung kanyang placement. So yan oh.
Yan yung kita natin sa loob. Ilalagay natin itong end cap mamaya. Itong clean out. Pag lumamig na to. Right. So, ibubutasan ko pa to dito. Para lagyan natin ng rivets. Rivets natin. Yun. So, kita ba? Yan o. Rivets na natin. So, sure po. Hindi natin yan matatanggal talaga. So, yan. Nalagyan ko na lahat ng rivets. Dito. Tsaka dito. Yan. Yan. So, ayan. Kumuha na tayo ng epoxy. Mekos-mekos na natin. So, masyadong malalim. Mahirap pong gumamit ng tool. So, kakamayin ko na lang. Para madikit talaga siya. So, ito yung yan, naldikitan na rin natin ng epoxy. Hindi pa yan matibay. So, sabagay, dito naman natin kapupukin. And then, dito yung yan. So, next naman natin ang i-install ay itong end cap o itong clean out. Ito natin ito lalagay. Yan, so papainitin natin. Dahil mainit na, I'm sure papasok na to. Yun. Right. Yun. So, yan o. Naidikit na natin. So, napasok na natin to. Nalagyan na natin ng epoxy. Yun o. Epoxy na yan dyan. At para mas matibay is i-rivets pa natin. So, yan siya sa loob. End cap. Yun. Yan. So, na-rivets na natin. Apat lang. Yan o. Okay. So, bali, ito po yung gagamitin natin igniter. So, tingnan natin.
pinalupot ko tong tong wire para maganda naman tingnan. Pa natin. Gulat ko. Okay. Yan mga kaibigan. So, nailagay ko na yung ating igniter, nalagay ng battery at saka itong switch, momentary switch. So napagod na ako sa kaisip kaya ganito na lang. So, this is the best that I could place this. So, ididikit ko pa ito ng clear na epoxy mamaya. So, yan. Yung kanyang wirings. And then dito, sa ilalim yung kanyang yan. So, try natin lagyan ng battery at subukan natin ipa-ignite kung gumagana ba. Ito na yung battery. Yan. So, ito siya sa loob. Subukan natin i-switch kung gumagana. Yun. Tayo natin yung ilaw. So yan mga kaibigan, finally natapos na ang ating not your common boga or not your common or traditional na boga. So this boga is made of PVC. So itong electrical tape na to, nakikita nyo, tatanggalin ko rin to. Dinikit ko lang to temporarily. So this is the battery. This one, ito yung lagayan ng battery niya. This one is the igniter. Kung gusto nyong makakita nito, mag-comment lang kayo sa baba at isisend ko sa inyo yung link kung saan ko nabili. And this one is the momentary switch. Pag nakaganyan yan, it's off. Pag prines mo yan, saka lang siya mag-on. Open natin dito. So, bali itong dulo is dinikitan ko na rin ng epoxy. Nakita nyo naman siguro. So, kapatayin natin yung ilaw para makita nyo yung yun. Yan yung kalakas yung kanyang kaibigan. The only disadvantage of this mga kaibigan is that hindi siya gagana kung walang battery. So bali ang battery ginamit ko dito is rechargeable na 18650. You know. We'll have a sound test later kung malakas nga ba talaga. And unfortunately andito tayo sa subdivision kaya hindi ko pa makaparinig sa inyo yung sound test nito. So sa next video ko na ipaparinig sa inyo. So ang PVC na ginamit natin is 3 inches litres, pati itong end caps or itong clean out. Pag pumunta kayo sa hardware, clean out yung sabihin nyo, clean out. So mas magatong clean out, mas matibay kaysa sa doon sa bote ng coke or ng bote na tapos gumamit din tayo ng konting masking tape tsaka konting electrical tape sa loob kasi medyo maluwang yung natin, yung lata sa loob gawa ng itong PVC na to ginamit natin is manipis lang, itong ordinary lang siya. Kung makapal yung gamitin nyo, hindi nyo na kailangan ng masking tape sa loob.
fit na yung hindi nga fit, masikip pa nga, kailangan nyo pang initin para may pasok yung mga lata na divider. So yan lang. So bakit kailangan ng divider? So ito pala, this is the ignition chamber dito. So itong first na divider na nandito, maliit ng butas. So kailangan yan para paghipan mo ng konting hangin, hindi lalabas lahat ng hangin. At saka sa pag-ignite, during combustion, mayroong resistance sa loob. So hindi siya makakalabas dire-diretso. So that's why papasok siya dun sa mas maliit na butas, yung sa divider. So mas bibilis yung kanyang hangin, mas lalakas yung kanyang boom, yung kanyang putok. So this part is the combustion chamber. So dito nilagay yung kanyang igniter. Yan, so ganyan kalakas yung kanyang pag-ignite sa loob. So yun po, maraming salamat po sa panonood. Once again, this is not your traditional boga. This is a much more sophisticated boga. So once again, he's po ng Hezekiah sa Adventure TV, and maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat.